Alam nyo ba ang requirements para maging kapitan? Una, kailangan gwapo, pogi, may talent, tsaka X-factor. Hindi, joke lang yon. Walang kinalaman yon, di totoo yun. Ang requirements, kailangan graduate ng BS Marine Transportation, hindi BS MT. Kasi ang sama pakinggan, MT. Nothing. So, BS Marine Transportation. Yun ang unang requirements. 3 years academic yun. Tapos, ka-apply ka ng apprenticeship para makompleto yung 4 years. So, graduate. Tapos ng apprenticeship. Makapag-process ka na ng diploma as a graduate. Ka-apply ka sa company. Kung graduate ka sa academy like PMMA, MAAP, mga sikat na eskwelahan, or school na pag-aari ng company, mabilis yung sakay mo dyan. Maganda yung career mo dyan. Dahil ang program nila, cadet, junior third, third mate. Ibihira yung dumadaan sa ratings pag graduate ng academy. Pero pag graduate ka sa hindi kilalang eskwelahan, tapos hindi ka top student, so dadaan ka doon sa mababang posisyon. Either messman or GP. Ako dumaan ako ng GP pagkagaling ko sa Inter Island, nakagraduate. Nakapasok ako sa international. Ang katotohanan, pag hindi ka top student, hindi ka graduate ng academy, kailangan mo backer. Alam na ng mga kabaro yan. Totoo yan, backer. So, kapag ang backup mo nasa management level, medyo iba yung laban mo. Pero kung ang backup mo nasa operational level o ratings, medyo ano yan, maraming pakiusap yan. Depende yan sa manager ng company. So, kailangan dasal, buong determinasyon mo. Kung napagbigyan ka ng pagkakataon na ipasok ka ng tiyuhin mo, kamag-anak mo na kapitan o chief mate, mag-utility ka, yun ang starting. So, pag nabigyan ka na ng pagkakataon mag-utility, pagbubutihin mo yan. Kasi nasa one step ka na. Huwag mong sasayangin yung pagkakataon dahil maraming graduates na hindi nakakasakay. Huwag kang mahiya, ay magme-messman ako. Okay lang yan. Importante, matutupad na yung pangarap mo. Pagsikapan mo, hindi naman habang buhay nandiyan ka unless magtatamad ka. Wala ka ng pangarap, nandiyan ka na lang. Pero kung target mong makarating sa taas, bilang kapitan, so okay lang yan. Messman, pagdating ng time na pwede nang mag-exam ka. Lilipat ka naman, messman, OS, AB. Mag-process ka ng papers mo para makapag-exam. Pag pwede na, papayagan na ng marina, makakapag-exam ka na. Sa mga nauna sa amin, mga matatanda, old seafarers, 4 pa ang examination nila by function sa PRC. Function 1, function 2, function 3, function 4. Yung time ko, nawala yung function 4. Function hanggang 1, 2, 3 na lang. So, PRC, take ka ng OIC license. Ang covered nun, third mate, saka second mate. So, kapag na-acquire mo yung OIC license, hindi ka na mag-exam for second mate. So, kapag third mate ka, tapos na-promote ka sa barko, second mate, so, yun lang yun. Kung gusto mo umangat, mag-exam ka ulit. So, exam ulit ako, PRC, yun, naging chief mate ako. 2014, nagbago, binago ng gobyerno sistema, one-stop shop, marina. So, yung master license ko,
sa Marina ko na nakuha. Per competence na examination, di na per function. So, iba ng sistema. Saka ngayon, 2 exam na lang sa Marina. OIC, saka management level. Dati, OIC, tapos mag-exam ka ng chiefmate, mag-exam ka ng foremaster. So, ang requirements ngayon sa Marina, kapag nasa operation level ka, OIC, at least 36 months, yan pwede ka nang mag-apply for examination sa management level. Kukuha ka ng mga required trainings. Kailangan. So, i-comply mo yun para makarating ka. So, hindi pwede yung kapogi-pogi lang. Saka, kung pogi ako, hindi ako marino, artista, sa action. Kaso, hindi ako gwapo. Wala rin akong X-factor. Walang talent. Tsaka, destiny to. Destiny yung pagiging marino ko. Biyaya ng Diyos. Yun ang una. Dahil pag wala ang Diyos, hindi niya pinagkalob sa iyan. Malabo yan. Yung iba nga, diba, graduate ng ibang course, cum laude, top student, pero bumabagsak sa exam yan. O huwag mo ilalagay sa ulo mo yung talino mo na talagang kiniklaim mo ikaw lang. Kailangan papasalamat mo sa Diyos dahil yung lakas mo, talino mo, biyaya ng Diyos yan. Pasa ka sa examination, biyaya ng Diyos. Papasok ka sa mining company, biyaya ng Diyos yan. Karoon ka ng backer, ginamit ng Diyos yan. Biyaya yan sa iyo. Pasalamatan mo. Lahat ng bagay na meron tayo, pagpasalamat natin sa Diyos. Kung Kristiyano ka, dapat gagawin mo yan. Pero kung di ka Kristiyano, di ka naniniwala sa Diyos, yun, problema mo yun. Kiniklaim mo lang, galing mo yan. Kaya nakarating ka sa ganyan, dahil matalino ka, etc. etc. So, ano yan? Prerogative nyo yan. Kanya-kanya tayo ng Pero kung Kristiyano ka, of course, salamat ka sa Diyos. Kapag nakasakay ka na, nabigyan ka ng pagkakataon, sa ratings position ka, pagbutihin mo. Huwag mong sisirain yung nag-back up sa iyo kung paano ka nakapasok. Huwag mong gagamitin pag sampa sa bangko. Kapitan yung backer ko. So, untouchable ako. Walang ganun. Baka mapahama ka lang. Pinakamagandang gagawin mo, makisama ka, trabaho ka ng ayon sa pinirmahan ng kontrata. Huwag kang magre-reklamo bakit ang sahod mo maliit. Pinirmahan mo yan. So yan yung katapat ng position mo ngayon. So, sige lang. Dahil may pangarap ka mula sa mababa na yan, makakarating ka sa taas. Basta pagsisikapan mo, step by step. At least masarap ang pakiramdam na galing ka sa mababa, nakarating ka sa mataas. Diba? At kung makarating ka na sa mataas, huwag naman lalaki yung ulo mo. Huwag yung feeling king. Kailangan set mo yung sarili mo as a leader. So, motivation, subordinates, makisama ka para hindi ka pinag-iisipan ng masama. Iba-ibang mindset ng tao. Kanya-kanyang pag-uugali yan. Saka iba-ibang probinsya. Kahit all crew. May kanya-kanya rin problemang na encounter yan. So, huwag maghahari-harian sa karoon. Diyan, nagkakaroon ng disgrasya, pahamak. Pinaka maganda, makisama, low profile, na namang mawawala sa'yo. Kung ibababa mo yung sarili mo, makisama ka sa ratings, hindi naman mababawasan yung pagkagandang lalaki mo, yung sahod mo. At least masaya yung line up. Natutuwa sila sa'yo, uuwi kayong masaya sa mga pamilya. O ganun yun. Hindi pwede yung pasiga-siga. Diyan, napapahamak. Alalahanin mo, kaya ka sumakay para mabigyan mo ng maayos na pamumuhay ang pamilya mo na nag-aabang sa Pilipinas. So,
So, yung sinabing gwapo, pogi, walang ganon O, matangkad ka, maputi ka, ayos ang tindig mo, third mate ka na. Walang ganon. Ano lang yun? Katang isip lang. Joke lang yun. Pinagsisikapan yan. Kaya, kapag nabigyan ka ng pagkakataon, huwag mong sasayangin. Huwag kang padadala sa init ng ulo kung may problema ka man. Dahil walang magandang resulta yan. Kung galing ka naman sa ibang course, hindi ka graduate ng BS Marine Transportation, so hindi ka magiging opisyal. Walang ganun, kahit cum laude ka pa, kung hindi ka nag-aral ng Marine Transportation, hindi ka magiging opisyal. Hanggang chief cook ka lang o boson. Yun ang katotohanan dyan. So, enjoy life. Pagpasalamat ang biyaya ng Diyos. Huwag makakalimot magdasal bago matulog at pagising sa umaga. Dahil ang safety natin, biyaya ng Diyos yan. Alalahanin mo na ang barko, kahit napakalaki, isang kapirasong baka lang yan in the middle of the ocean. So, kapit lang sa pananampalataya. At ang career, maging opisyal ka man o hindi, destiny yan. Maniwala ka, destiny. Pag para sa'yo yan. Parang si former President Duterte, mayor naging presidente. Destiny niya yon. So, kung anong meron ka man ngayon, destiny mo yan. Kung may hinangad ka pang mas mataas, magdasal. Pagsikapan mo. Maniwala ka sa Diyos. Maniwala ka sa sarili mo. Encourage yourself. Determination ang kailangan. Makakamit mo yung pangarap mo. Okay? Yung mga papogi-pogi, ano lang yan. Enjoy lang. Kumbaga katuwaan lang. Basta ako, hindi ako pogi. Hindi ako magandang lalaki. May tsura lang. Okay? Masyado kayong seryoso. Kailangan, huwag masyadong seryoso sa buhay. Huwag nakasimangot. Dahil madali tayong tatandaan yan. Hindi natin mapipigilan yung pagtanda. Dahil talagang yan ang punta natin. So habang nabubuhay tayo, mag-enjoy. Sa tawag lang sa Diyos. Smile, smile. Okay? Ingat. Ito po, Mangyan Ventures.